So, sige. Iba ang iba ang trade natin with Chinese noon at iba yung trade natin with the Chinese today. Now. Oo. Ano kasi yan, both in terms of volume, I guess, oo, volume tsaka yung kung ano yung tinitrade. Kasi dati, what we got from the Chinese were yung mga tinatawag nila mga prestige goods. So wala ka naman talagang, given the technology, nung unang panahon given the technology, given the ship sailing technology ng mga tao, hindi ka naman po pwedeng mag-export at import ng mga perishable goods kasi ang haba ng biyahe from the Philippines to China. Pag naglagay ka ng mga perishable goods dyan, masisira yun. So, kailangan non-perishable items yan. That's the reason why tama yung sa may video nyo, no? Pearls, mga camphor, mga incense, mga ganyan ang tinitrade from the Philippines to China, no? From China naman, going to the Philippines, ang tinitrade yung mga tinatawag nilang mga prestige goods, silk na sinusuot ng mga dato dito sa Philippines. Kung nakasuot ka ng silk, medyo kumikintab-kintab yung suot mo, simbolo yun ng mas mataas na status mo from the rest of the community. Yung mga misis nila, yung misis ni dato, nakapayong, bumibili sila ng mga payong galing sa mga Chinese. Mainit dito sa Pilipinas, naglalakad si misis, may dala-dala siyang payong. So, status symbol yun kasi not everybody in the community ay merong ganong klase ng mga meron silang mga porcelain galing sa may China, no? Sabi ng ilang mga anthropologists, hindi naman daw talaga ginagamit yung mga porcelain. Talagang pan-display lang, pang-yabang lang ng mga Chinese. So it's a totally different trade between two countries. Ngayon, iba na trade tayo ng mga agricultural products, pagkatapos China, dadalan tayo dito ng all sorts of basic day-to-day products. Diba? At lahat na nga yata dito galing China products. Yun yung different. Okay na? Oh, see? Thank you, sir. See.